Hello mga Baks! Welcome to Roby's Diaries. After namin magkulitan ng aking chubby hubby, mag-cooking session naman tayo ngayon. Pero just to give you a brief idea about this dish na lulutuin natin. Alam naman natin lahat na ang adobo, isa yan sa mga pinaka-famous na Filipino dish natin ngayon. Sa totoo lang, marami na rin mga establishments in the US na nagsuserve ng adobo, mga Baks, imagine that. At pinipilahan din siya ng mga foreigners ha. Anyway, maraming klaseng adobo. May classic adobo, merong adobo sa asin, merong adobong puti, at kung ano-ano pa klaseng adobo. At ang gagawin natin ngayon is yung classic adobo. Classic pork adobo. Although, may nakita ako recently na advertisement ng Jolly Mushroom. Alam niyo naman, mahilig ako sa mushrooms. So, nakafollow ako sa kanila. And they're giving classic Filipino dishes a twist by adding mushroom. So, sa totoo talaga, hindi ko ma-imagine na maglagay ng mushroom sa adobo. Patatas siguro pwede, itlog. Pero never ko pang na-try maglagay ng mushroom. And since favorite ko naman siya, sinubukan ko na. Panalo Baks. Sobrang panalo. So, gusto ko rin ituro sa inyo to. Tsaka para na rin, alam nyo kung paano ba ako mag-adobo. Ayan. Alam ko, marami-rami na rin yung nakakatikim ng adobo ko. So, eto na. The secret is revealed. Although, ano to ha, vegetarian version to. Possible na yung natikman nyo, merong ingredient na wala dito sa recipe na to. If you guys would like to see my original recipe ng adobo, kung paano talaga yung original way ko ng pagluluto ng adobo, just comment down below. Walang problema sa akin yan. Share ko sa inyo. Maliit na bagay naman yun. Pero for now, papakita ko muna sa inyo ang bago kong natuklasang experiment sa ating classic adobo. Just keep on watching mga Baks. Papakita muna natin yung mga ingredients and then afterwards, proceed na tayo sa cooking. First, we need crushed garlic. The more the merrier kapag adobo mga Baks. So, kung gusto mong isang buo or dalawang buong bawang, go lang. And then thinly sliced na onion. So I just used one medium-sized. And then I bought half kilo ng pork kasim. Pinakuluan ko lang siya mga Baks sa 1 cup of water hanggang sa matuyo. And then we have here yung buong paminta, tsaka konting laurel, pampabango mga Baks. And of course, ang aking Laureate soy sauce, ng Silver Swan. And then, dato puti na vinegar. Ayan, so normally, ang first step natin is to heat the pan. Kapag mainit na siya, pwede mo nang ilagay or ipatong yung kamay mo dyan, Baks. Charet! Check mo lang kung okay na yung heat and then you can add yung cooking oil. You can use vegetable oil, much better. Then, let's add yung crushed garlic. Hindi natin to kailangang i-toast ng mabuti. Kasi, ang goal ko later is medyo matunaw ng konti yan dun sa sabaw ng adobo para mas malasa. So, halo-halo lang konti. Then, add na natin yung onion. And of course, yung ating mamoy. Ayan. So, parang sinangkutsa ko lang siya para medyo mas tender na. Ihalo lang mabuti mga Baks. Make sure na hindi maiipon yung bawang lahat sa ilalim. Kasi may tendency masunog siya kagad. So, ihalo lang siya mabuti para na rin lumasa siya dun sa pork. Next nating i-add is soy sauce. About 2 to 3 tablespoon. Just enough para kumapit dun sa meat natin or sa pork. Stir mo lang siya muna mabuti para even yung pagkaka-coat ng ating pork. Now, mag-add na tayo ng about 3 cups of water. Hindi yung magsisigang mga Baks, I know that. Pero kasi kapag nagluluto ako ng meat, kahit anong karne pa yan, kahit baboy, gusto ko malambot. So, aantayin natin yung kumulo ng kumulo and then isi-simmer natin hanggang sa matuyo yung sabaw. After adding water, maglalagay ulit tayo or magdadagdag tayo ng soy sauce. About 2 to 3 tablespoon ulit.
And then, mag-a-add na tayo ng laurel, yung laurel leaves, and ang ating pamintang buo. Pamintang-paminta yan, Bax, as in. Then, let's add about 2 tablespoon ng sugar para naglalaban yung alat ng toyo, yung asim ng suka, and yung tamis ng sugar. Ayan, so nasa boiling point ng ating niluluto, tatakpan natin yan, and we will just let it simmer hanggang sa umunti yung sabaw na nilagay natin kanina. Ayan, let's see. Okay, so I can work with that. Hindi pa siya ubos na ubos, pero that's better kasi later on, habang tinitimplahan natin siya, matutuyo na yung sabaw niyan. Ayan, nakikita nyo ba? Kulay na yung soy sauce sa ating meat. So, safe na nating ilagay yung ating vinegar. I will just put about 2 tablespoon. Tatakpan lang natin ulit. Hahayaan nating maluto yung suka, mga box. Kasi pag ang suka hindi nalutong maigi, masyadong maasim, iba yung asim niya. Hindi siya magko-complement sa ating dish. After letting it boil for about 5 minutes, minsan I will exceed up to 7 minutes, depende kung gaano pa karaming sabaw yung natira. Pero this one looks good already, so parang sauce na lang yung natitira sa kanya. Let's just mix it a bit. This one is optional, pero naglalagay talaga ako ng ginisa mix kasi nakakadagdag siya sa linamnam ng dish na niluluto ko. Try nyo mga box. Parang, for me, mas masarap siya kaysa sa Magic Sarap. Kasi, hindi sobra-sobra yung pagkaalat. Okay, so done na nating timplahan. Add na natin ang ating mushrooms. So, ang ginamit ko dyan yung whole mushroom. Yan. Sarap-sarap. Alam nyo ba, I never imagined na babagay ang mushroom sa adobo. Pero nakita ko actually yan sa commercial ni Jolly Mushroom. Ayan, so trinay natin. Sarap. Once nagsisimmer na siya ulit, pwede na natin lagay yung cornstarch na dinilute ko sa 1 cup of water. Medyo marami yung pinang-dilute ko para mas matansya ko kung sakto na yung pagka-lapot niya, mga box. Yan. Katulad ng lagi kong paalala, you have to add yung cornstarch mixed with water gradually. Kasi baka magulat ka sobrang lapot na hindi na, parang jelly ace na. It's not masarap. Mix mo lang siyang mabuti habang lumalapot. Kasi ang cornstarch, napapalapot na yung niluluto mo habang kumukulo pa siya lalo. I will just let it simmer ng mga 2 to 3 minutes. Low fire lang mga box para lang kumapit yung sauce sa meat natin tsaka dun sa mushroom. Ayan, we're all done and all we have to do is i-plate natin itong niluto natin. So, yung recipe and yung instructions na pinanood nyo kanina, it can make up to 3 times ng ganito karami sa ating piniplate ngayon. Pero if you are going to base kung ilang tao ang pwedeng kumain, it can feed up to 6 or 7 people. Sobrang malasa siya mga box. Actually, masarap din siya kapag leftover na yung pinainit. OMG, ang sarap talaga, promise. Tsaka yung mushroom, nakadagdag siya dun sa flavor. Very slight lang yung flavor ng mushroom pero ang sarap. And at the same time, nakakatanggal ng umay. Minsan kasi may umay factor yung adobo, di ba? Kapag marami ka nang nakain. So, here you go. Ayan, sobrang yummy. Serve it with mainit na kanin, yung bagong saing. Perfect.
Okay, so here's our finished product. Ayan, sobrang sarap. Can't wait to eat na. But anyway, if you like this video, if may natutunan kang bago, just click the thumbs up button. And if you have any comments, suggestions, reactions, or requests, just comment down below. And of course, kung bago ka pa lang dito sa Roby's Diaries, click mo na yung subscribe button and also the notification bell para ma-inform ka pag may new uploads kami. Tata!